Mga kwentong pambata. Ang Reyna ng Niebe. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigan, si Kay at si Gerda. Magkapit-bahay ang dalawa. Pareho silang mahilig sa bulaklak, kaya nagtanim sila ng mga rosa sa gitna ng kanilang tirahan. Araw-araw, kinekwentuhan sila ng lola ni Kay. At isang araw, noong panahon ng taglamig, nagkwento siya sa magkaibigan tungkol sa Reyna ng Niebe. Napakasama ng Reyna ng Niebe. Kaya niyang gawing yelo ang puso ng tao at gawin silang alipin. Nakakatakot talaga siya. Kailangang makaligtas tayo mula sa Reyna ng Niebe. Haha! Kung mapadpad siya dito, tutunawin ko siya sa apoy para maging reyna na lang siya ng tubig. Narinig niyo ba yung tawa na yon? Sino yon? Tingnan nyo, baka may nakasilip doon sa may bintana. Sumilip si Kay sa bintana para tignan kung may tao roon. Sa pagbagsak ng mga niebe, may biglang pumasok sa mata ni Kay. Ah! Mata ko! Kasunod ng kanyang mata, tila may tumusok sa kanyang puso. Ah! Aray ko! Sakit ng puso ko! Anong nangyari, Kay? Nasaktan ka ba? Anong pakialam mo doon? Pwede ba? Tumabi ka dyan! Ah! Nagulat si Gerda dahil ngayon lang nagsalita sa kanya si Kay ng ganun. Simula noon, tuluyang nagbago ang ugali ni Kay. Iniiwasan niya si Gerda at pinagsasalitaan ng masakit. Hindi maintindihan ni Gerda ang nangyayari. Isang araw, lumabas si Kay dala ang kanyang kareta. Kay, halika! Maglaro tayo! Ayoko nga! At saka meron na ako mga bagong kaibigan, oh! Pero Kay, best friend mo ko. Bakit ba hindi mo ako kinakausap? Kay! Hindi na pinansin ni Kay si Gerda at tuluyan na siyang sumakay sa kanyang kareta. Sinubukan siyang sundan ni Gerda, ngunit hindi na niya naabutan ng kaibigan sa sobrang bilis ng takbo nito. Malungkot na umuwi si Gerda. Si Kay naman ay patuloy ang mabilis na pagtakbo. Ilang saglit pa, isang karwahe na may puting kabayo ang dumating at hinila ang kareta ni Kay. Nasiyahan siya ng una, pero bigla siyang nakaramdam ng takot. Dinala siya ng karwahe sa isang kaharian at may nakita siyang palasyong gawa sa niebe. Biglang may bumaba sa karwahe. Walang iba kundi ang Reyna ng Niebe. Maligayang pagdating sa aking kaharian, Kay. Bago pa makasagot si Kay, ginamitan na siya ng mahika ng Reyna. Walang nagawa si Kay kundi ang sumunod sa Reyna ng Niebe. Dinala siya nito sa kanyang palasyo. Patuloy sa paghihintay si Gerda, ngunit hindi na bumalik si Kay kung saan-saan niya na hinanap ang kaibigan, pero lagi siyang bigo. Pagdating ng tag-init, nagpasya si Gerda na hanapin si Kay at ibalik siya sa kanyang tirahan. Kinausap niya ang lola ni Kay tungkol dito. Matapang ka, Gerda. Hindi malayong magtatagumpay ka. Salamat po, Lola! Dalhin mo itong salamin. Makakatulong ito sa'yo. Kinuha ni Gerda ang salamin at nagsimula ng maglakbay para hanapin si Kay. Malayo na siya sa kanyang bahay. Sa kanyang paglalakbay, tinanong niya ang mga ibon, mga hayop, mga puno at maging ang hangin kung nakita nila si Kay. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita. Pero hindi sumuko si Gerda. Patuloy pa rin siyang naglakbay. Sa haba ng kanyang paglalakad, nakarating siya sa isang ilog. Walang tao doon. Kaya naisip niyang tanungin ang ilog. Mahal na ilog! Nakita mo ba ang matalik kong kaibigang si Kay? Ilang araw na siyang nawawala. Walang narinig na sagot si Gerda. Nalungkot siya at naghanda ng umalis. Ngunit isang kalapati ang biglang dumating at dumapo sa kanyang balikat. Maaari kitang tulungan, ha? Pero bigyan mo muna ako ng kapalit. At umalis na ang ibon. Naisip ni Gerda na baka mensahe iyon mula sa ilog. Hinubad niya ang kanyang kwintas at hinulog ito sa tubig. Maya-maya pa, isang bangka ang dumating papalapit sa kanya. Walang nakasakay sa bangka. Sumakay si Gerda dito at mag-isang umandar ang bangka. Dinala nito si Gerda sa kabilang panig ng ilog. Bumaba si Gerda at nakita ang isang hardin. Isang magandang hardin na punong-puno ng mga bulaklak. Ngayon lamang siya nakakita ng ganong karaming bulaklak.
Laking tuwa ni Gerda sa kanya nakita. Pero napansin niyang walang bango ang mga bulaklak. Isang babae ang lumapit kay Gerda. Maligayang pagdating, Binibini. Salamat po. Ano naman ang pangalan mo, Binibini? At bakit ka nandirito? Ako si Gerda at hinahanap ko ang best friend ko, si Kay. Nakita niyo po ba siya? Kay? Nako, hindi. Hindi ko siya nakita. Oh, aalis na po ako kung ganon. Pasensya na po sa abala. Sandali lang. Anong pangalan ulit? Kay? May nakita akong batang lalaking dumaan dito. Sumama ka sa akin at sasabihin ko sa'yo kung anong nangyari. Binigyan niya si Gerda ng tsaa. Kinuwento ni Gerda kung paano nawala si Kay. Kinuwento niya rin ang tungkol sa Reyna ng Niebe. Oh, hindi. Ang Reyna ng Niebe. Isa siyang mangkukulam. Dahil sa kanya, nawala ng bango ang aking mga bulaklak. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Ilang saglit pa, sinimulang suklayin ng babae ang buhok ni Gerda. Mahiwaga ang suklay na ito. Nais ng babaeng manatili si Gerda doon dahil nalulungkot siya. Binura niya ang alaala ni Gerda gamit ang suklay. Nakatulog si Gerda at wala nang maalala pagkagising niya kinabukasan. Nasaan ako? Andito ka, aking anak, sa aking hardin. Hindi tumalab ang suklay ng babae sa busilak na puso ni Gerda. Nang makita niya ang mga rosas sa sombrero ng babae, naalala niya si Kay at ang kanyang pakay. Pasensya na po. Kailangan ko nang hanapin si Kay. Aalis na po ako. Sinubukan niyang pigilan ng babae, ngunit buo na ang desisyon ni Gerda. Bumalik siya sa bangka at sumakay na rito. Umandar ang bangka, ngunit hindi niya alam kung saan ito pupunta. Mahal na ilog, ituro mo sa akin ang tamang daan. Wala pang ilang segundo. Dumating ang isang uwak at pinayuhan siyang pumahilaga. Sinundan ni Gerda ang uwak. Naglayag siya sa malayelong dagat at nakakita ng isang barko. Umakyat si Gerda sa barko. Makakarating kaya ako sa palasyo ng Reyna ng Niebe? Isang babaeng pirata ang tumambad sa harap ni Gerda. Teka sandali, nagwawala ka ba bata? Nasa barko ka ng mga pirata. Kinuwento ni Gerda ang tungkol kay Kay at sa Reyna ng Niebe. Naawa ang babaeng pirata sa kanya. Hindi mo na mapapalabas si Kay mula sa palasyong yun. Kalimutan mo na siya. Hahanapin ko siya kahit anong mangyari. Hindi ko iiwan ang kaibigan ko. Alam mo, wala akong mga kaibigan. Kaya sana dito ka na lang kasama ko. Pero, bilib ako sa determinasyon mo. Tutulungan kitang hanapin ang kaibigan mo. Kinabukasan, binigyan siya ng usa ni Gerda. Ito ang pinakamabilis na usa sa buong kaharian. Dadalhin ka niya sa palasyo ng Reyna ng Niebe. Maraming salamat! Tapusin mo na ang yelo ng bruha na yon. Turuan mo siya ng leksyon. Sumakay si Gerda sa usa. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating siya sa isang iglo. Nakita niya doon ang isang matandang lalaki. Dala mo ang salamin, hindi ba? Nagulat si Gerda sa kanya narinig. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matanda ang tungkol sa salamin. Kinuha niya ito at ipinakita sa matanda. Matutulungan ba ako nito sa Reyna ng Niebe? Pero mahiwaga ang salaming ito. Pinapakita nito ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kinuwento ng matanda kay Gerda ang kasaysayan ng Reyna ng Niebe. Noong bata pa lamang ang Reyna ng Niebe, tunay siyang mabait at masayahin. Kung saan siya magpunta, humahalimuyak ang mga bulaklak. Kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwing siya'y ngingiti. Kakaibang bata si Lila, yun ang kanyang pangalan. Ngunit pinagkamalan siyang mangkukulam sa kanilang lugar. Kaya hindi pinapayagan ang ibang batang makipagkaibigan sa kanya. Kaya laging malungkot si Lila. Hindi nagtagal na puno ng galit at puot ang kanyang buhay. At isang araw, sumumpa si Lila. Lahat
na mga api sa akin. Magiging yelo sila. Sinusumpa ako. Nagtayo siya ng kastilyong yelo, malayo sa kahit sino. Namuhay siyang mag-isa nang walang nagmamahal at walang minamahal. Huwag mo siyang papatayin. Bagkus, patayin mo ang kanyang masamang pag-iisip. Tutulungan ka na mahiwagang salamin. Kung mapapaalala mo kung sino siya, maliligtas mo ang iyong kaibigang si Kay. Nakarating si Gerda sa palasyo ng Reyna. Nakita niya si Kay sa isang sulok, naglililok ng eskulturang yelo. Oh, Kay! Sa wakas, nakita ulit kita, kaibigan ko. Ako ito, si Gerda. Hindi mo na ba ako nakikilala, Kay? Tinignan lang siya ni Kay at hindi sumugot. Biglang dumating ang Reyna ng Niebe. Tulad ng lahat ng narito, matigas na yelo na ang puso niya. Umalis ka na. Alipin ko na siya ngayon. Iwan mo siya kung ayaw mong maging taong yelo. Kay, umuwi na tayo. Sabik na kaming makasama ka ng lola mo. Sumama ka na sa akin. Halika na. Pumatak ang luha ni Gerda sa kamay ni Kay. Naramdaman ni Kay ang pagmamahal ng kanyang kaibigan at unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala. Gerda? Oo, syempre naman, kilala kita. Huwag kang mag-alala, naaalala ko ang lahat. Biglang dumating ang Reyna ng Niebe. Kaya kinuha niya ang kanyang magic wand para parusahan si Gerda. Pero ginamit ni Gerda ang mahiwagang salamin upang tablahin ang sumpa. Tuluyan nang nawala ang sumpa. Tumingin ang Reyna sa mahiwagang salamin ni Gerda. Pero imbis na makita ang sarili, nakita niya rito ang mukha ng isang batang babae. Bumalik na ang busilak na si Lila. Salamat Kay at Gerda. Dahil pinaalala niyo sa akin kung sino talaga ako. Malaya na ako mula sa aking masamang pag-iisip. Nagpaalam na sina Kay at Gerda kay Lila at naglakbay pabalik sa kanilang tahanan.